Mapagmahal naming Ama, sa pamamagitan ni Jesus, ipinahayag mo ang sarili bilang Diyos sa sumaada atin. Sa pamamagitan ng Espiritu Santo, si Jesus ay naririyan na kasama namin sa Eucharistia, sa ibang mga sakramento, sa Iglesia. Ang iyong Espiritu Santo ay ang ikalawang Emmanuel. Ibuhos po ang iyong Espiritu upang buhayin, panibaguhin ang Iglesia sa kabanalan at sa biyaya ng mas maraming bokasyon sa pagpapari at buhay religyosa at kabanalang pangkalahatan. Ibuhos ang iyong Espiritu sa mga dukha at bigyan mo sila ng kagalingan, aliw at katatagan. Ipadala mo ang iyong Espiritu sa bawat isa sa amin upang isantabi namin ang daan ng masamang pita ng laman at maisabuhay ang isang malakas na buhay espiritual. Ama, sa tulong ng iyong Espiritu, bigyan mo kami ng tapang na ipahayag ang pangalan ni Jesus sa mga taong malapit sa aming puso at ang pagiging bukas palad na maibahagi ang kanyang pag-ibig sa mga taong malayo pa sa kanya. Dinadalangin namin ang bawat tao sa buong mundo nawa ay maanyayahan na kilalanin at mahalin si Jesus, ang tagapagligtas at manunubos. Naway makilala nila ang kanyang nag-uumapaw na pagmamahal. Nawa ang pag-ibig din ito ang pagpabago sa lipunan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Mahal na Birhen ng Peña Francia, ipanalangin mo kami. Mahal na Birhen ng Candelaria, ipanalangin mo kami. San Pablo Apostol, ipanalangin mo kami. San Juan Apostol at Ebanghelista, ipanalangin mo kami. Lahat ng mga anghel at banal sa langit, ipanalangin ninyo kami. Muli po mga kapatid, we're together again tonight in this little program, ang ating Life is Beautiful program, coming to you from our parish here in Labo, St. John the Apostle and Evangelist, mga kapatid. I hope you accompany me, especially patuloy pa rin tayo nasa quarantine, mga kapatid. At very important that we make good use of our faith, especially this difficult time of this coronavirus, mga kapatid. At sa ating probinsya, we are already on modified general community quarantine, and we're allowed already to have masses, provided the necessary precaution, mga kapatid, no? At yan ang napakahalagang patuloy nating i-maintain, po. Remember, there are still many cases and still every day increasing cases of coronavirus positive is being added to the, 20,000 already na mga kaso. Kaya, napakahalaga, mga kapatid, na pagsikapan natin, po. Especially, let us not forget to pray. Most important, I think, it will depend more on our prayer. We have to really pray and pray very hard, mga kapatid. Especially now, nakaharap na naman ang ating bansa sa hindi kaunti o matinding problema. We have the problem of this anti-terror bill, mga kapatid. Kaya, let us really make good use of the gift from the Holy Spirit. Katulad ngayong gabi, we have already discussed the gift of fortitude and the gift of wisdom. And the 7 gifts of the Holy Spirit, we have to rely on the 7 gifts, mga kapatid. We have to rely on the Holy Spirit to really help us in this very difficult time na ang daming mga kapatid natin na lalong naghihirap. No, the poor are literally probably they have nothing to eat, mga kapatid. Siguro meron kayong mga
naririnig, no? Really, after 2 months, their savings have already been used up, mga kapatid. And now, andiyan dyan yung mga bayaran. That is why it's very difficult for ordinary people, especially on the poor, mga kapatid, no? Kaya, whatever you could do to reach out, yan, to try to give a little or more to this little people na nakakalungkot nga, nauulit-ulit. Sana hindi na maulit. Ang problema, ganun pa rin ang ginagawa lang nangyayari. Mga nahuhuli, nais lamang sanang humingi ng kaunting tulong at limos, and then they end up being punished. Kaya, pagsikapan natin, especially I've been asking more and more people to please continue spreading the Holy Rosary. A very important prayer, the powerful prayer of every Catholic on earth. Now we rely more on the power. Especially today, we are celebrating First Saturday, Communion of Reparation. Marahil marami na ang nakapagsimba. I don't know if siguro naman you have continued your masses online, virtual Holy Mass, and since June 1, many of you have already approached the sacrament of reconciliation. Kaya yan ang pagsikapan natin. Especially yung napakahalagang itong dalawang devotion na ito, the devotion to the Sacred Heart of Jesus and to the Immaculate Heart of Mary. We ask the two hearts to rid us of this difficult problem, which is the coronavirus, mga kapatid. Ngayon sabi natin, we offer our rosaries, especially para sa pagbagsak ng Chinese Communist Party, North Korea also, no? All these countries which have repressive regimes. Tayo sa ating bansa, there is also a big danger. Katulad ng ating mga nakikita na, it's a time of pandemic, pero parang emphasis is on the military instead of on the medical aspect of this problem. Ngayong gabi ating pagnilayan, mga kapatid, pag-usapan itong isang regalo, napakahalaga din. The gift of piety, mga kapatid. Piedad. Piedad. Divine filiation is an effect of the gift of piety that causes us to relate to God with the tenderness and affection of a good son towards his father, and to relate to the rest of mankind as brothers of the same family. And itong ating pakikitungo sa ating Panginoon, sa ating tagapaglalang, sa ating may kapal, mga kapatid. No? That's the gift of the gift of piety, mga kapatid. Sa lumang tipan, this gift is seen already in many ways, particularly in the constant prayer of the chosen people to God.
sentiments of praise and petition, adoration of God's divine majesty, intimate confessions, which express to the Heavenly Father with all simplicity their joys, sorrows, and hopes, most especially sa mga salmo. Dinadasal araw-araw, no? Ng mga madre, the divine liturgy, ng mga pari, araw-araw. We pray that every day throughout the world, no? Tinatawag nating divine liturgy, and many of the prayers are from the Psalms, mga salmo. In the Psalms, we can find all the sentiments that fill the soul in its confident dialogue with God. When the fullness of time had come, pagdating nagtaktang panahon, si Jesucristo taught us the proper tone in which we ought to address God. Kaya yung sa Luke 11 verse 2, tinanong siya ng mga disipulo, di ba? Tinanong siya. Paano? How do we pray? Palagi siya nakikita ng mga disipulo niya, ng mga apostol, the future apostles, na magiging mga kahalili ng ating Panginoong Jesucristo pag-akyat niya sa langit, di ba? How do you pray? Paano ba magdasal? Kaya sabi ng ating Panginoon, when you pray, say, Father. Father, in all circumstances of life, we have to direct ourselves to God with this filial trust. Filial, gusto sabihin yung tiwala, mga kapatid, ng isang, di ba? Ng isang anak sa kanyang magulang. Filial. Yun ang natin, mga kapatid, ating pakikitungo sa Diyos. That God is a Father. Ang Diyos ay Ama. At tayo'y mga anak niya. Kaya nga, kanina nabasa natin, divine filiation is an effect of the gift of piety that causes us to relate to God with the tenderness and affection of a good son towards his father. Katulad ng ating pakikitungo, mga kapatid, no? Napakahalaga, napakahalaga po. Paano tayo, mula nung tayo mga sinilang habang tayo nagkakaisip. Diba? You remember how we related to our mothers and to our fathers, diba? Tenderness and closeness and warmth. Napakahalaga na natutunan natin ng mga maliliit pa tayo, diba? Ganon din ang ating pagkitungo sa amang Diyos natin na nasa langit. Filial. Kaya ang tawag ay divine filiation. Words which are very special to Saint Josemaria Escrivá, na nagdala nitong napakahalagang charism sa buong mundo mula noong 1928, no? Na magpakabanal. No? To seek holiness in the ordinary events and work of the daily life and in the family. Magpakabanal. Hanapin ang kabanalan, mga kapatid, no? To seek holiness, napakahalaga. Because all of us, sabi naman ng ating Panginoon yun, di ba? Sabi niya, you must be holy as the Heavenly Father is holy. You must be holy. Minsan parang naiilang tayo, especially when makarinig tayo ng mga pananalita, panayam, homily or sermon on holiness. Minsan,
Hindi, minsan baka naaalangan, naiilang tayo, no? Holiness, kabanalan. Hindi naman yata. I don't think that's for me. That's too high. Minsan iniisip natin gano'n. Masyado namang mataas. But that is exactly what God is asking from all of us. Kung paanong siya ay banal, tayo din ay dapat magpakabanal. In fact, ito nga siguro marahil ang solution sa problema dito sa mundo. No? Na nasa sa atin, mga Kristiyano, ang susi. Especially yon, na hanapin ang kabanalan. Hanapin ang kabanalan. Hindi, katulad yan, kahit saan man tayo inilagay ng Panginoong Diyos, kahit anong estado, anong sitwasyon sa buhay, ano po, well, let us remember, whatever is our state in life, tayong lahat ay dapat nagpapakabanal, nagpapakatino. Ano po? Yan ang importanteng nasa sa isip natin. Kaya nga ito, mahalaga ito, no? Kaya, niretain sa Ebanghelyo yung original word for father, the Hebrew word, no? The Holy Spirit has wanted to find the Aramaic word Abba, which was the affectionate name by which Hebrew children addressed their father. Kung tayo dito sa Pilipinas, di ba? Anong tawag natin sa ating mga tatay? Di ba? Tatay, o daddy, or papa. Di ba? Meron pa nga diyang ama. Very few people na ano ko isang madre. Yung isang madre, nakilala ko narinig ko, si ama at si ina. No? Ama at ina. So, yun ang yun mismo ang kinuha ng ating Panginoong Jesucristo. That we have to treat God the same way as we treat our fathers. No? Yan. Hindi tayo katulad ng mga Muslim. Iba ang nila, iba ang katuruan sa kanila, no? That ang mga faithful sa kanila are they look at God as master, among. At ang mga mananampalataya ay alipin. No? It's a slave and a master relationship, which is mababa. Hindi katulad sa atin, mataas. No? Kung ganoon sa atin, di ba, na ang Diyos ay among, boss. Di ba? Big boss, manager. Tayo, mga tauhan, slaves. Hindi maganda, di ba? So I hope you realize that, mga kapatid, That's why this divine filiation is very important for our spiritual life, mga kapatid. Napakahalaga. Yun lang maisip mong ganon. Especially kahit anong hirap ng buhay. Kapag malinaw sa isip mo na ang Diyos ay Papa, Daddy, diba? You are filled with confidence and trust na kahit anong hirap, God always had our best interest in mind. Diba? Palagi nasa isip ng Diyos, Ama sa langit, yung pinakamabuti sa atin. Tandaan po natin yan. Ano po?
No? Very important. Very, very important, mga kapatid. Napakahalaga. Kaya yung kailangan bigyan ng diin. Si Saint Jose Maria, binibigyan niya ng diin yan. No? That God is a Father. Kaya kung if God is a Father, no? May dapat, meron tayong pakikitungo sa Kanya. Meron tayong relationship. Mga kapatid, no? Meron tayong relationship. Yung sinasabi madalas na hindi, ano yun? No? It's not religion that saves. Diba? Ito mga kapatid nating mga nahiwalay sinasabi. It's not religion. It's personal relationship. But religion really refers to personal relationship with God, mga kapatid. Because the word religion comes from the word religare, to bind, no? To connect yourself, to bind. Parang katulad ng mag-asawa ay are bound. Di ba? Are bound to each other. Siya'y binibigkis. Sila'y binibigkis. So tayo rin, nakikibigkis tayo sa Diyos. No? Yeah, don't buy that. Ano mga kapatid? Bola yun. Bola yun. No? How many times you have to, you hear that, mga kapatid, no? First and foremost, kaya nga, napakahalaga, paalala sa ating lahat. Sa totoo lang, because of the so many Catholics, mga kapatid, there are just so many among us. Kaya nga importante na pagsikapan natin, ano po, at kayong lahat ng mga nakikinig sa akin, na matulungan natin. Kasi marami tayong mga kapatid na talagang medyo malayo pa siguro ng kaunti sa Panginoong Diyos. Mga kapatid, there are brothers and sisters, Catholics, mga kapatid natin, na when you talk about listening to things which pertain to faith, to our relationship with God, no? Pertaining to religion, para bang naiilang sila, no? When you ask someone to attend a recollection, for example, no? To go to Mass, for example, to listen to a talk about God, about the faith. Diba, minsan, parang, sige. Susunod na lang. Okay, I will follow. Susunod ako. No? Thank you. But then, you will never see them. Ito yung mga kapatid natin na napakahalagang ipagdasal natin. Because if we won't be able to get them to come and know more and more about this most beautiful Catholic faith, yun ang magiging, sometimes, others would invite them. And then, click. Suddenly, grasya din yun ng Panginoon Diyos. Diba? Kaya nga, sometimes you cannot really blame them. Now, we blame ourselves. Lalo na kami siguro, ang mga obispo, kami mga pari, at kayo rin, mga kapatid, na mga binyagan. Sapagkat, yun sana na huwag tayong manghinawa sa kada dasal, kasasakripisyo. Di ba?
That we don't ever give up on someone. We don't cross out anyone we know as long as they're alive. And when they die and we don't get to bring them, the more reason that we have to pray for them, mga kapatid. Ano po? Kaya yan ang napakahalagang natin. Habang nandito sa lupa, humawak ng napakahigpit sa kamay ng ating Panginoong Diyos. Mga kapatid, don't give up on anyone. Sabi nung kanta, no? David Soul, don't give up on us, baby. I remember the song of David Soul. See, very important, mga kapatid, no? After this life, yan, where do we go? Where do we go, mga kapatid, no? Kaya isang napakahalagang paalaala sa ating lahat, especially yun. Sometimes one good confession is the answer. Is the answer. Kaya mga kapatid, lalo na ngayon, ang dami nating sakripisyo. Ngayon, ang init-init. No? For several days, I've been praying for rain already. Umulan na. So this is an offering to God. At least, kakalabas-labas na tayo, pero mag-ingat tayo. Wag na hindi kayo maglalagay ng mask, mga kapatid. Because yun nga, hindi natin alam if there are asymptomatic positive COVID people roaming around na naglalakad. Ang laking bagay na nakamas. Mababa yung chances, especially if you're keeping the distance, mga kapatid. If you keep the distance, importante maigi. Ngayon, marami sa atin, especially siguro ang medyo hindi lang ay yung mga may sakit, those who are diabetics, no? With hypertension, siguro yan sa TV lang muna sila, sa online mass, mga kapatid, This word expresses our attitude and channels our prayer to God. Yung salitang Abba. Abba. Kaya nga, di ba kayo na-abnormalan doon? Na the God is a Father, and yet you don't have a regular time every day in order to practice this relationship with God. Diba? A very personal relationship with God. An intimacy. Yan ang problema ng marami mga Katoliko. Especially yun, palagi kong binibigyan diin. And probably, siguro sa aming mga pari, ganon din. The fact that because of you, nobody but you, if you're a priest, only you has the power to bring Jesus Christ on the altar through the sacred Eucharist, Holy Eucharist, celebration of the Mass. The ordinary host, a piece of bread, becomes the most sacred body of our Lord Jesus Christ. The bread from heaven. Tapos yung alak, becomes the most holy blood of our Lord Jesus Christ. If that is really, especially yun, kasi hindi naman itinatabi ng pari yung dugo, Kasi, delikado. Diba? Liquid yun mapaganong ka lang, matatapon. Kaya ang itinatabi, yung kabanal-banal ng katawan. Kaya if you know, diba, kayong through the gift of wisdom,
na pag-usapan natin through the gift of wisdom from the Holy Spirit, then you know that my God and your God, our Lord and our God, is so very much present in the tabernacle. And why should I not pray before Him? Diba? Sometimes you hear people say, because God is everywhere. Right. And that's true. God is everywhere. But God is in the Blessed Sacrament, in the tabernacle, mga kapatid. Ilalo na yan. Kapag alam mo yon, diba? As much as possible, you would want to do your prayer, yan, your act of piety. Yung tinatawag natin, palagi kong pinapangaral palagi, no? Sa aming mga pari, no? Lalo mga obispo, napakahirap ng buhay ng obispo, mas mahirap na nga ang pari, ay di lalong mas napakahirap ng buhay ng obispo, di ba? Hindi lalo na kami. Because priestly life is hard. It's very stressful, mga kapatid. How on earth could you ever live without having this, diba? Intimacy. And developing this intimacy para mamatay ka na isang magpapakatinong pari. Diba? Para mamatay din kayo bilang isang matapat na esposa, bilang isang matapat na esposo. Diba? Kaya tawag sa atin faithful. The virtue of fidelity. Na sana huwag mabahira ng kasalanang mortal. Diba? Kung madre ka, kung pari ka, kung esposa ka, diba? Esposo, ang mga binata at dalaga. Diba? We all have this very important vocation. Kaya, mahalaga. Diba? Na mamamatay ka. Diba? Katulad yung isang monsignor natin dito. May he rest in peace. May he be glorious in heaven. Diba? Monsignor Roman Rayos. He died, I do not remember, at the age of, I don't know, 93, 97. Mga kapatid, no? Nakita mo, very inspiring for priests. Nakaupo doon sa ganito, sa opisina, makikita mo, kaharap niya yung kanyang breviary. Yan. Kahapon, maabutan mo, is praying the rosary. No? Biro mo, ilang taon siyang naging pari? 70 plus yata. No? Truly, yung tinatawag nating mga kapatid na naging matapat sa ating sinumpaan. At yun ang napakahalaga, mga kapatid, na maging matapat tayo sa ating sinumpaan, mga kapatid. Let's have one song, mga kapatid. Bluer Than Blue, Michael Johnson. Mga kapatid, I hope you listen very well to the songs of this, to the lyrics of this song. Mga kapatid, it's a beautiful, parang hindi dapat dumaan sa inyong isip yung, at sana palagi ninyong ipaalala sa lahat ng mga mag-asawa, no? Kahit na anong hirap, di ba? Kahit na anong hirap, never ever think of
of separation, mga kapatid. Bluer than blue. After you go, I can catch up on my reading. After you go, I'll have a lot more time for sleeping. Sing along, please. And when you're gone, looks like things are gonna be a lot easier. Life will be a breeze, you know. I really should be glad that I'm bluer than sadder than sad. You're the only light this empty room has ever had. Life without you is gonna be bluer than blue. After you go, have a lot more room in my closet. After you go, I'll stay out all night long if I feel like it. And when you're gone, I can run through the house screaming, and no one will ever hear me. I really should be glad, but I'm bluer than blue, sadder than sad. You're the only light this empty room has ever had. And life without you is gonna be bluer than I don't have to miss no TV show. I can start my whole life over, change the numbers on my telephone, but the nights will sure be colder, and I'm bluer than blue, sadder than sad. You're the only light this empty room has ever had. And life without you is gonna be bluer than blue. Bluer than blue. Bluer than blue. Okay, mga kapatid. Balik po tayo sa ating pinag-uusapan, the gift of piety. This word expresses our attitude and channels our prayer to God. He is not a distant being who contemplates indifferently the fate of men, their desires, their struggles, their sufferings. No? Hindi ang Panginoong Diyos ay hindi para bagang a distant being. No? I think that's the deism. Yung philosophy na deism, if I remember right. God creates us and leaves us there. No? Kilala nga tayo ng Diyos, pero dyan, pinukul tayo dito sa mundo, iniwan tayo, bahala na kayo sa buhay ninyo. Parang katulad nitong itong sitwasyon natin ngayon na okay, bawasan na natin, ibaba natin, i-relax natin. But the cases keep on increasing. Kaya sabi nila, because the economy has to recover. And totoo, rightly so. But then, the lives of people, mga kapatid, no? Kaya sinasabi ko, we need a miracle, mga kapatid. We need a miracle.
At ngayon, you have this, no? Di pa nga tapos ang terrorism ng coronavirus. Di ba? Patuloy na dumadami, 20,000 mahigit na ang COVID positive throughout the Philippines. And you have this, anong klaseng, where is the malasakit? Where is really the malasakit? Parang, ang hirap maramdaman yung malasakit, Nasaan yung malasakit? Nasaan yung pagtingin sa mga maliliit, sa mga pobre? Di ba? Do we look at them? Ito mga pobreng driver, mga tricycle driver, jeepney driver, mga magsasaka, do we look at them as terrorists? No? And to you, and to me. Di ba? How in the world would you need an anti-terror bill, mga kapatid, no? Parang hirap maunawaan. And why we really need the help of the Holy Spirit of God, mga kapatid. He is a father who loves his children so much that he sends the Word, the second person of the most blessed Trinity, so that by taking on the nature of man, he may die to redeem us. He is the loving Father who now leads us gently to himself through the action of the Holy Spirit who dwells in our hearts. Yung kapatid, talagang dapat wag na wag. Lalo na ang mga mag-asawa. Ang hirap. Kung kulang na kulang. Yung problema ng ating simbahan. Kulang na kulang sa pagtuturo. No? Sa panayam. Mga pagsasanay. Christian doctrine. Especially ang mga kabataan. Lalo na ngayon, mga kapatid, patuloy na kumakalat ang mga kasamaan. Dapat namang sabayan, dagdagan. Kaya nga bawat isa sa ating mga kapatid, let the Holy Spirit push us through the gifts, mga kapatid. Paisa-isa. If you're a member of a group, diba? Or individually, that you're conscious of your Christian calling to do apostolate, mga kapatid. The Christian calling to personal holiness and to apostolate, mga kapatid. Yung sinasabi ko, bago tayo maunahan ng mga kapatid natin na mga nasa labas na ang sisipag nila, na-discover nila. Di ba? Sabi na-discover. Part of it, Part of it, they have discovered. But not the whole of it, Kaya nga, mga kapatid, importante itong apostolate, itong gawain natin. Kayo, kahit man lang sa pagkikipagkwentuhan. Diba? Talk about things which really matter. Mga kapatid, things which are important. Hindi lang yung mga minsan boborolahan tayo. It's good to enjoy each other's company, to make jokes, di ba? To make pranks also. But life is not all jokes. Life is serious, mga kapatid. And life is hard. Life is difficult, mga kapatid. Life is difficult. Katulad ngayon, hindi ba kayo na-scandalize na maigi, na kung kailan nag-quarantine, parang
tumaas na maigi yung online sexual trafficking, mga kapatid. No? Especially yung souls who are sad. Diba? Souls who are depressed. Yan. Nagkaroon lalo ng problema. Sana kung walang coronavirus, ay di nakakalabas-labas, pasyal-pasyal sa mga kaibigan. Diba? Ngayon, wala. Quarantine, ayaw nga lumabas. Diba? May kilala ko na ayaw lumabas. No? Very, very, sa bagay. Kaya lang, diba? Katulad niya, you have to go, mabuti nga ngayon. The radio, I can do it here, mga kapatid. Yan lang. Pasensya po kayo because sometimes the signal is weak on the radio, naputol, nabalik din naman. Mga kapatid, ang importante, patuloy-tuloy lang natin itong magagawa. Ano po? See what love the Father has given us that we should be called children of God. And so we are. Sabi ng ating patron, Saint John Apostle. See what love the Father has given us, that we should be called children of God. And so we are. Talagang anak tayo ng Diyos, mga kapatid. This filial confidence is seen particularly in the prayer, which the Spirit Himself places in our hearts. Diba? Romans 8 verse 26. Likewise, the Spirit helps us in our weakness. For we do not know how to pray as we ought. But the Spirit Himself intercedes for us with sighs too deep for words. Itong mga kapatid, very important po. Itong personal, nabanggitan natin kanina. Ito mga kapatid natin, mga born again, di ba? Sometimes, it's religion. It's not religion. Religion won't save you. It's your personal relationship. And we know that, as sabi natin kanina, if your religion is really true, okay, you better prove that your religion is true. Tayong mga Katoliko, because sabi nga natin, religion means relationship. Kaya parang totoo yung sinasabi nila, kapag tayong mga Katoliko, do not have this deep intimacy with God. Mga kapatid. Diba? How is it that sinabi na nga ng ating Panginoon, Abba, you call God Abba. Call God Abba. Father. No? Kaya importante, mga kapatid, araw-araw ng ating buhay. No? Especially asking the Holy Spirit. Sabi natin, Romans 8 verse 26, no? To guide. Hindi natin alam kung anong sasabihin natin, kung anong, paano ba magdasal? Diba? Minsan, madalas naririnig natin yun. Paano ba mag-pray? No? Kalimitan, alam lang natin yung vocal prayer. The praying of the rosary, the chaplet of divine mercy, the novena. Diba? But that is not the highest prayer. The highest prayer is yung mga kapatid, meditation that leads you towards contemplation. Mga kapatid, contemplation. And remember what Saint Josemaria would tell people throughout the world, no? Especially tayong mga nasa gitna ng mundo. All of us who are secular people. Na? Secular. Gusto sabihin, tayo'y nasa mundo.
You and I are not religious. Di ba? Kayong mga mag-asawa, I am a diocesan priest. I'm a secular priest. I'm not a religious priest. You and I are in the middle of the world. Mga kapatid, ay yun ang napakahalagang katuruan na itinuturo sa atin ng ating si San Jose Maria Escriba. God is calling us to be contemplatives in the middle of the world. Mga kapatid, napakahalaga. Diba? Very, very important statement. You and I have to be contemplatives in the middle of the world. No? Kaya yung word na contemplative or contemplate, we should not be afraid of that, mga kapatid. Ano? Kaya yung capacity to have presence of God, especially during your work in your daily life. Diba? Habang kayo nasa tricycle, nasa palengke, no? Kayo'y namamalengke, ikaw ay nagpapasuso ng iyong anak. No? Si daddy nandoon sa opisina, o nandoon sa Saudi, o nasa Amerika. Diba? O seaman. Ikaw naman, estudyante. Nandiyan ka sa State University. Diba? Camarines Norte. Ano bang ang pangalan na yung university na yung natin, diba? Ang galing natin. We already have a university. Diba? Yun ang punto. You're a professor. Diba? You're a student. You're a janitor. You're a magsasaka. You're a carpenter. Diba? You're a principal. You're a mayor. You're a governor. All of us are called to be contemplatives in the middle of the world. Conscious of our call to holiness. Lalo na yung pari. Di ba? Ayun na ang trabaho ng pari eh. The things of God. Especially the liturgy. The liturgy. Ito nakakalungkot. Minsan, di ba, napupulaan kami mga pari. Bakit ganun yan? Bakit ganun na ugali niyan? Huh? Bakit ganun kayo mga pari? Di ba? Kaya my friends, very important. The gift of piety. Thanks to these motions, we can address God in many different ways. In a rich and varied prayer, like life itself. No? This filial disposition of the gift of piety is seen also in our readiness to ask again and again, like needy little children. Yan. Hindi tayo nagsasawa na magdasal. We never tire of praying, mga kapatid, like little children. Until we are granted what we want. Even if what we receive is a no. Mga kapatid, even if what we receive is a no. Being good children of God, it's all right. We understand, we know that God knows best. Diba? Katulad nun, meron ba kayong ganong mental frame? No? Nabubuhay ba kayo sa ganong pananaw na God knows best? Alam ng Diyos ang pinakamainam. Kaya anumang dinadasal ko, hinihingi ko, anumang mangyari sa aking buhay, especially yung mga tinatawag nating mga kamalasan, mga kapatid. Di ba? If you have the gift of piety, then you would know how to
to accede or to concede, no? In prayer, our will is identified with the will of our Father. Katulad dinadasal natin sa mga kapatid, di ba? Sa our Father. Di ba? Thy kingdom come, thy will be done. Thy will be done. At yun ang pinakamahalaga eh. Na palagi mangyari ang kalooban mo, Panginoon. Di ba? Yun nga ang nagiging, minsan nga, yung mga bagay na gano'n ang nagiging dahilan kung bakit tayo'y humihiwalay sa Diyos. Di ba? Na walan tayo. For example, yung kaisa-isa mong anak, di ba? Yung girlfriend mo na mahal mong maigi. Yung boyfriend mo na mahal mong maigi. Suddenly one day, not much explanation. Hindi kaya, tinext ka na lang o a note, then telling you that, napakasakit yun. Minsan sa Amerika, no? Yung no close, have you heard of that? No close divorce. Basta gano'n na lang. Parang, napagod na yung misis mo, napagod na yung mister mo. Wala naman dahilan. Di ba? Basta gano'n. Divorce. You will just be handed your divorce paper. Was there really a serious reason? Meron ka bang pagkukulang? Misa wala. Diba? Kaya mga kapatid, importante tayo nagdadasal. Ano po? Kaya sabi nga natin, you identify with the will of our Father who always wants the best for His children. This trust in prayer makes us feel secure, unwavering, daring. No? Meron kang secure. Di ba? Hindi insecure. Mahirap, maraming tao mga insecure. Di ba? Siguro, the root of that is because there is no prayer. Ano po? Di ba? Wala nga matinding kapit connection sa Panginoon Diyos. Kapag merong nangyaring pangit, di ba? We are the ones who separate from God. God doesn't give up on us. Di ba? Ayun ang mahirap, mga kapatid. Na para bagang, minsan ganun nga eh. We act as if we know what is best for us. But the fact is, we don't know what is best for us. No? That's the pride of man. The pride of man. Mahalaga yun. Secure, unwavering, and daring, mga kapatid. It dissipates anxiety and the unease that comes from depending solely on our own strength. Yan. Kaya pag antindi, ang lakas ng prayer life mo, kahit na anong mangyari, nananatili pa rin yung di ba? Your security. Secure ako because I know that God is my Father. Nangyari ganito sa akin. No? Nawalan ako ng trabaho, na-bankrupt ako, no? O kung ano nangyari sa akin bilang pari, minsan, pinangyayari sa buhay ng tao, ng pari. Di ba? Napakasakit. Kayo rin. Sa trabaho, sa negosyo, sa professional work. Di ba? Ayun, makukuha mo na biglang merong nangyari. Di ba? Ikaw saan ang susunod ay pro-promote, magiging
secretary or undersecretary, ay may pumapel. Di ba? Namatayan ka. Lalo na yun, mga kapatid. Yung mahal na mahal mong asawa. Bali, yung iba, hindi nila hindi nila masyadong mahal ang kanilang asawa. Ano po? Kaya, parang at the back of their minds, umiiyak sila, pero at the back of their minds, ay, salamat. No? Ay, salamat. Nagadan na din. Di ba? Ay, salamat. Like one time, I was joking. No, I was in St. John the Baptist. Parang nagdilang anghel ako. No? Kilala kong nakasama ko dati sa hospital. No? Mapamisa daw siya. Nagbibiro lang ako. Pero tama yung biro ko. Anong pasasalamat mo? No, but I was joking. Anong pasasalamat mo, ate? Na maghihiwalay na kayo? Ay, Father, muntik na nga. Sorry Nagbibiro lang ako. Papasasalamat sa Panginoon Diyos na nagkabalikan sila, that they were saved from an almost separation. Ano po? Okay, yung kanta kanina, mga kapatid. Lalo na yung mga yung mga minsan naririnig mo, nawawala na ng gana. Yung mga nagsasabi na, wala na baga akong amor dyan sa misis ko. Wala na baga akong amor dyan sa agum kong yan. Sa mister kong yan. Why don't you tell them to listen again and again to that song which we heard kanina, Bluer Than Blue, no? By Michael Johnson. Napakagandang kanta, mga kapatid. Ano po? So let's have one more song. Living on a Prayer, mga kapatid. Kaunting rock music. Bon Jovi, mga kapatid. Rock, but it talks about prayer, mga kapatid. Prayer life. And listen to the refrain of this song also. Once upon a time, not so long ago. Tommy used to work on the docks. Union's been on strike. He's down on his luck. It's tough, so tough. Gina works the diner all day, working for a man. She brings home a babe for love. She says we gotta hold on to what we've got. It doesn't make a difference if we make it or not. We've got each other, and that's a lot for love. We'll give it a shot. Oh, we're halfway there. Wow, living on a prayer. Take my hand, and we'll make it, I swear. Wow, living on a prayer. Tommy got his six-string in half. Now he's holding in what he used to make it tough. It's tough. Gina dreams of running away. When she cries tonight, Tommy whispers, baby, it's okay. Someday
Okay, mga kapatid, the last portion of our life is beautiful. From this confidence in God's fatherliness, we get serenity. Yung napakahalaga, mga kapatid, sa buhay natin dito sa mundo. Ano po? Whatever happens, if you hold on to that God is a Father, whatever happens to me, it is for my good, no? If not for my earthly good, for my eternal good, mga kapatid, no? Serenity, napakahalaga. Tranquility, serenity, peace of soul, mga kapatid. Ito importanteng lalo na ang mga tatay at nanay, ano po, na maituro at maipamana ninyo sa inyong mga anak. Hindi lang kwarta, hindi lang pera, hindi lang mga lupa, mga ari-arian, kundi yun, mga kapatid, no? And because we know that even what seems to be unmitigated evil can contribute to the good of those who love God. Romans 8 verse 28, baga mga kapatid, no? Madalas kayo narinig. Very, very fond of that scriptural verse, Saint Jose Maria Escriba. In Latin, it's only 3 words, mga kapatid. Why don't you memorize that and remind yourself again and again? Pag may nangyayaring hindi nyo maintindihan o pangit sa inyong buhay. Romans 8 verse 28. For all good things work out together for the good of those who love God. Sa Latin, it's short, very short. Omnia in bonum. All for good, mga kapatid. Kaya importante pag malakas ang faith. No? Hindi yung magse-self-pity ako. No? Wala. You become useless sa halip na makatulong ka nga eh. Minsan, talo pa tayo ng mga special child. Diba? Mga mongoloid, whatever, diba? Mga autistic. Talo pa yung normal. No? Sige lang, masaya. Minsan tayo mga normal, may problema tayo mga normal. Mga kapatid, samantalang yung mga, yung mga nalado na nga okay lang. Sige lang, dahil nagpaparigos, hindi na nagpapalit ng baro, ano lang ibigay, kain. Dahil tayo mga normal, sometimes really something is wrong with the normal people. Tanong ko sa inyo at sa akin, are you a normal person? No? Kung mahilig ka na magpahirap ng buhay ng ibang tao. Katulad ngayon, napakahirap na ng buhay natin. Nagpapabigat pa ba tayo sa ating nanay, sa ating tatay? Bisa wala na ngang pambili ng bigas eh. Tapos ikaw, nasa isip mo pa, sarili. No? Talo pa tayo ng mga mongoloid. Di ba? Kung anong magawa. Ang ginagawa, they serve as the eyes of their father. Bulag ang tatay. That's already a lot. Di ba? Kaya mga kapatid, make life pleasant. Ano po? Make life pleasant. Be peaceful. Be serene. No? Pagaanin ang buhay ng ating mga kasama. Lalo na ngayon, buti nga, modified na tayo. Kaya modified na nga, pero nakakatakot namang lumabas.
Diba? Katulad natin mga Tagalabo, pinandidirihan tayo. Kakatawa baga, ano? Our Lord will teach us one day the necessity for such and such a humiliation. This or that financial collapse or sickness, no? Yung mga bagay na hindi natin naintindihan. If we don't understand them here on earth, there in heaven. No? Ang mahalaga, we held on to the hand of God. No? Hindi tayo humiwalay sa Diyos. No? Na hindi natin siya nilayasan. At tayo, hindi man tayo iiwan ng Diyos. Si Judas nga, di ba? Judas, until the very last moment, our Lord was still full of love. No? Binigyan pa niya ng, sinausaw pa niya. That's a sign of friendship and confidence sa mga Hudyo. Pag nagdudut ako sa aking kopa at ibinigay ko sa iyo, you see, even up to the last moment, our Lord considered him as a great friend, as a good friend, mga kapatid, na? Kung si Judas nga, he never gave up, di lalo na tayo. No? This gifts of the Holy Spirit enables us to carry out promptly and easily our obligations of justice and charity. And justice and charity. Sa bahay. Diba? Yung mga, minsan, I meet parents who are, or lola, minsan mga lola, naghihinagpis. Bakit ganun, Father, no? Ang tamad. Ano po? Ang tamad. The more you have to love these people, no? Tamad. Ayaw tumulong sa bahay. Diba? Hindi katulad ng ibang mga anak. Ano po? Ay yung yung kung papaano tayo pinalaki ng ating mga magulang. Diba? Na sinanay tayo, na masaya tayo sa pagsisilbi, pagbibigay ng ating serbisyo as little children. Diba? Which is the normal way of being happy. Diba? You feel happy when you are able to help. Diba? Ano mang liit na bagay na maitutulong mo. Ano mang liit. Diba? Maghugas ka ng plato, maglinis ka ng bahay, maglinis ka ng sahig. Diba? Let us never think of this as very lowly task. Diba? Kung wala itong mga katulong, hindi ba? Yung mga naglalaba sa atin, do you ever remember them? Lalo na ngayon, na mga may asawa na kayo, mga may pamilya na kayong sarili. Do you ever remember when you were still babies and little children, elementary school children, those people who gave their lives for you and for me? Diba? Nagdadala ng baon, for example. Diba? Naghahatid sa'yo. Until now, I never forget. I still pray for them. No? Yung gardener, yung nagpapamuli ng palay, yung nagbibilad ng palay. Now, of these people, yung namamalansya ng mga damit natin noon. Without them, paano kaya tayo, mga kapatid? These are the great heroes of our lives, mga kapatid. Ano?
It helps us to see as children of God the people whom we live with. Yan. Nakikita ba natin yung mga taong kasama natin sa bahay? No? And meet every day individuals who have an infinite value because He loves them with a limitless love and has redeemed them with the blood of His Son shed on the cross. Diba? minsan yung mga kasama natin sa bahay. That's why we, especially pag medyo iba-ibahin ang mga ugali, let us pray a lot to the Holy Spirit to infuse us with more and more grace, mga kapatid. Yung it's really difficult. Ano po? You see people, you live with people who are unlovable. No? May nakikita kang depekto. May nakikita kang kapintasan. Sometimes, seeing these people, and the natural human reaction, which is to stand back or to keep your distance, parang katulad ngayon, di ba? Na ginagawa mo. Ngayon, yun ang normal, new normal, keep your distance daw. Which is abnormal. Di ba? Lalo na yung mga taong hindi natin masyadong, the more we have to pray to the Holy Spirit, for love. Because we think we love already. But in reality, we don't love. Because we only love those people whom we like. Ano po? Kaya napakahalaga, mga kapatid. Ito, the gift of piety. Yan. Na pagsilbihan natin, ang mga kapatid natin, to have great respect for our neighbors, to share their sufferings and try to help them. Moreover, the Holy Spirit makes us see Christ in our fellow men for whom we perform these services. Truly I say to you, as you did it to one of the least of these my brethren, you did it to me. Kaya ngayon po baga sana hindi na nauulit eh. Pero para bang, ano ba ugali nito mga hindi naman natin nilalahat. Some of these policemen, ito mga nagpapatubad ng quarantine. Nangyari na nga yung yung party. Di ba sana naman tama na yung isa. Naulit pa doon sa, di ba? Isang pobreng lolo na magtitinda lang. He spent how many? 14 days. Pagkatapos ito ng mga driver. Lalo na ngayon mga kapatid, throughout the field and throughout the world, there are more people now mired in poverty. Kanila lang may nakita ako sa Facebook, mga kapatid, ang pinapadede na niya sa anak niya ay yung mainit na tubig na may asukal. And practically, that is nothing. Walang sustansya. May mga kapatid tayo na wala nang, ubos na siguro yung yung SAP, yung ibinigay na pera. 2 buwan. O yung isa nga, nakita na, pulis na naman yun. 2 buwan na hindi nakabigay ng arkila o ang laki ng hawa siguro talaga nitong ating pinakapinuno sa maybe because of the way you act, mga kapatid, And if you're the head of state, di ba? If you are the head of state and you act like a sanggano and you cuss, di ba? You curse, mumura, and then women are just objects,
and you kill, you shoot, no, mamamali mo, sumihingi lang ng kaunting rally kasi wala nang bigas. Shoot them. Diba? Yung isa, ano nga hero of Marawi. Mga kapatid, you try to fight Abu Sayyaf. My friend, you don't joke around with battling the Abu Sayyaf people. These are ferocious and lumabas lang, mamerienda lang. And then you have this anti-terror bill, mga kapatid. Saan ba? So we need a lot. We need help from heaven, mga kapatid. Kaya yung ating mga panalangin, don't forget to pray, my friends, ha? The more we are, mukhang it's not getting any better, my friends. No? Piety towards others leads us to judge them always with kindness. Lalo na ito, mga kapatid, napakahalaga. Ano po? To judge them always with kindness, which walks hand in hand with the filial affection for God, our common Father. Sana ito mapunta dun sa maraming mga kapulisan, no? Yung mga soldiers. Isang pulis, ang galing, hinuhuli sana niya. Diba? Estudyante. Yan. Diba? Binigyan pa niya ng $100. Ano po? O yung isang lalaki, hahatid niya, yung pinsan niya, at wala. How do you get to work? Sabi ni Nograles, maglakad. What if it's 10 kilometers away from your home? Ano po? Di ba? Kaya, what kind of a government do we have now, mga kapatid? It disposes us to forgive easily any offenses received, even very painful ones. Mga kapatid, even very painful ones. Saka yung lalo na masakit, the more you have to forgive it right away. Otherwise, it gets to be planted there by the devil, by your pride and by the devil. Tempting you to an unforgiving attitude. Diba? Makapagsalita kang, hanggat nabubuhay ako, hanggang aking kamatayan, hindi ko mapapatawad iyan. Magsasama kayo ni Satanas. Mga kapatid. Remember that. So we pray for all these people who cannot forgive. They cannot even pray the Our Father. Diba? How could you in conscience pray the Our Father? How could you go to Mass and assist at Mass or celebrate Mass? That is hypocritical, mga kapatid. Ano po? Kaya tuwa-tuwa ang demonyo kapag napatigas na yung puso mo. No? Di ko yung mapapatawad. Ayos na ayos ka kay Satanas, mga kapatid. No? Love your enemies and pray for those who persecute you. Love your enemies. Pray for those who persecute you. Yung napag-initan ka, yung nag-iinit sa'yo. Do you pray for those people? O yung inis na inis ka? Diba? Pray for those who persecute you. Katulad yan, diba? Dito sa atin, kaya baga sa atin, parang hirap magpakatino, magpakabanal. Kasi parang, way of life sa atin, ang pagsisinungaling, ang pagpapapel,
ang paninira, di ba, sa gobyerno, kailangan may under the table ka, kailangan may nagbabacker sa'yo. Di ba? Corruption is the name of the game in the Philippines. My friends. That's why sana man lang, kahit pa paano mga kapatid, in your own way, in my own little way, makita na pwede tayong pagmulan ng kaunting pagbabago. Ano po, katulad nito nakita natin, so many good souls, di ba? So many generous and good souls mula nung mag-lockdown. Ano po? Very, very good. Mabuti. Salamat sa Diyos. Napakarami nila. Kakaunti lang yung nakita natin. Ano po? Katulad nung simula. Nung magsimula, nag-o-online pa, 5 beses na taas ng alcohol, ng sanitizer, ng mask, for example. Diba? Yung mga taong very selfish people. No? Meron naman magtatahi. Diba? Many people of good hearts. Kakarakonti yung sana we keep on praying. And we pray that this anti-terror bill will never be approved. Maraming salamat po sa inyong pakikiisa sa akin. Salamat po at sana po patuloy ninyong ipagsabi wherever you are, nasaan ka man, here in the Philippines or in other provinces or abroad. Tulungan po sana ninyo kasi sinabi ko kanina, Catholics, they need so much of formation, mga kapatid, to be able to appreciate the beauty of our faith. Thank you very much. I hope I'm hooked to, andiyan sa Power Radio, si Kuya Frank. Maraming salamat kay Kuya Roy and Ate Rose San Ramon, mga may-ari ng Power Radio, for putting this not only on radio, and also nasa Facebook Live tayo, Please continue making and exhorting so many people to pray the Holy Rosary. Pray the Holy Rosary, especially for the fall of the communist governments. And please, go to confession. Pwede na magsirimba, go to confession. Go to confession. Dasalin natin ang San Miguel Arcangel. Sabay-sabay, o San Miguel Arcangel, pag-adya mo kami sa labanan. Maging tagapagtanggol kanawan namin sa kasamaan at bitag ng Diablo. Pakumbaba namin idinadalangin ng prinsipe ng langit sa kapangyarihan ng Ama, nabigkisin mo sa impyerno si Satanas, kasama ng iba pang masasamang espiritu na nagkakalat ng lagim dito sa mundo. Angel of God, my guardian dear, to whom His love commits me here, ever this day be at my side, to light and guard, to rule and guide. Amen. Oratio Imperata. God our Father, we come to you in our need to ask your protection against the COVID-19 that has disturbed and even claimed lives. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Protect the medical experts that they may minister to the sick with competence and compassion. We pray for those afflicted, may they be restored to health soon. Protect those who care for them, grant eternal rest to those thousands who have died. Give us the grace in this trying time to work for the good of all and to help those in need. We implore you to stop the spread of this virus and to save us from our fears. Grant all this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. Sabay-sabay, we fly to your protection, O Holy Mother of God. Do not despise our petition and our necessities, but deliver us from all dangers.
O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. Saint Roch, pray for us. Saint Catherine of Siena, pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, pray for us. San Pedro Calunsod, pray for us. All the angels and saints in heaven, pray for us. Magandang gabi po sa inyo lahat. At maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Good night po sa inyong lahat and have a good night's sleep. And bye-bye. Salamat po.